Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Linggo na po ngayon, matapos po ng anti-PBBM rally nung Biyernes sa EDSA, akala ko paggising ko ngayong linggo ay hindi na si Bongbong Marcos ang ating presidente at baka nagtagumpay na ang people power ng Biyernes. Pero of course, as we all know, si Bongbong Marcos pa rin po ang ating presidente. Ano na po ba ang nangyari sa EDSA rally? Nagtawag pa sila na pumunta daw sa EDSA lahat ng galit sa administrasyong ito. So, ibig sabihin, yung nagpunta sa rally dyan sa EDSA ng Biyernes, yun lang ang galit kay President Bongbong Marcos. Dahil ito lang po ang mga pictures na naipakita nila. Wala po tayong nakikitang crowd. Although may nagsasabi mga DDS, yan daw mga nasa picture na yan ay mga leaders and vloggers ng DDS. Ba't wala silang ipinakitang crowd? Di sana nakita naman natin. At sana kami ay nanginig sa takot na mapapabagsak nyo na si President Bongbong Marcos. Asan na yung mga supporters ni Sara Duterte? Bakit hindi kayo magsilabas lahat at ipakita nyo ang suporta nyo kay Sara Duterte? Ngayon pa na yung banat ni Sara sa ating presidente. Pero sabi ko nga sa inyo hindi po sila magtatagumpay. Kahit na kumalas na si Sara Duterte at siya ay bumatikos na ng bumatikos kay President Bongbong Marcos, hindi po maaapektuhan. At ang presidente pa rin po natin hanggang 2028 ay si Bongbong Marcos. So, lumabas na rin ang totoong kulay ni Sara Duterte. Wala po siyang pinagkaiba sa ugali ng tatay niya. At siguradong titindi pa po ang pagbanat ni Sara Duterte hanggang sa pagdating ng 2025 elections. Bago po tayo pumunta sa topic natin, inilabas po ng SWS ang satisfaction rating ni VP Sara at ito ay bumaba sa plus 44 sa June mula sa plus 63 noong Marso. Sabi nga dito, public satisfaction with President Marcos remains strong while VP Sara faces dip in satisfaction. Dahil ang rating po ni President Bongbong Marcos is plus 55. Overall po yan. At kay Sara Duterte plus 44 mula sa plus 63. So kahit na anong pagtatanggol ng mga DDS, bumababa po ang satisfaction rating ni Sara Duterte. Siyempre, ikaw ba naman ang kumalaban sa ating gobyerno? Ikaw na dating unity, ikaw na nangako ng pagkakaisa. Kasi pwede pa rin naman maglabas ng reklamo, idiretso mo. Hindi, dinadaan sa social media. So nakikita ng taong bayan ang totoong pakay at ang totoong kulay ni Sara Duterte. Pero siyempre, in fairness, ilabas din po natin itong post na to. Sabi po dito, Marcos at Romualdez pinakamababa sa Mindanao. Ayon sa pinakahuling survey sa social weather stations, si PBBM at Romualdez ay nakakuha ng pinakamababang rating satisfaction survey sa Mindanao mula June to July 1. Siyempre, as expected, kanina bang baluarte ang Mindanao? Pero lumalabas din po sa survey na kahit sa Mindanao, sa baluarte mismo ni Sara Duterte, ay nababawasan po siya ng puntos. At isa pa, ganyan po talaga pag presidente. Magiging up and down po ang iyong satisfaction rating. Lalo na ngayon, maraming kinakaharap na problema ang Pilipinas. Pero ang bottom line niyan, makakaapekto pa ba yan kay President Bongbong Marcos? Hindi na po. Dahil si Bongbong Marcos ay mananatiling presidente natin hanggang 2028. Ang dapat kabahan dyan ay si Sara Duterte dahil siya ang sinasabing tagapagmana ng trono ng pagiging presidente sa 2028. Pero kapag pababa ng pababa ang kanyang ratings, medyo mahihirapan po siya na maging presidente sa susunod na eleksyon. At bakit naman kasi hindi magkakaganon? Pagkabalik niya mula sa kanyang bakasyon sa Germany, ito, naglabas na siya ng katakot-takot na mga hinaing, mga reklamo sa iba't ibang sanghay ng gobyerno ni President Bongbong Marcos. Ayan gobyerno ni President Bongbong Marcos. Dahil mukhang hindi na yata kasama itong si Sara Duterte sa gobyernong binabatikos niya. So napakahaba ng detalya ni Sara Duterte at inilabas niya yung kanyang mga hinaing o reklamo sa ganitong ahensya, sa ganitong ahensya, sa ganyang ahensya. Pero marami din pong mga taga-gobyerno natin ang kinontra ang mga sinasabi ni Sara Duterte. Pero para sa mas nakararaming Pilipino, nakakaintindi naman din tayo ng mga nangyayari sa ating paligid. At para sa atin, sa karamihan sa atin, ito mga statement na binitawan ni Sara Duterte ay bumabalik lang sa kanya at nagbubumerang. So paano ba natin ipapaliwanag yan? Hindi naman ako political analyst. Kaya pakinggan po natin ang pag-aanalisa
ng isang political analyst mismo, yung mga eksperto sa ganyang mga larangan. Pakinggan po natin si Mr. Ronald Llamas na isang political analyst kung ano ang masasabi niya sa mga reklamo ni Sara Duterte. Pakinggan po natin ito. Kumuha ng mahabang statement. Dahil bago ito ay may mahaba rin siyang statement na banat kay Chief PNP Marbil. Tama, may sulat. Oo, medyo matindi yun dahil hindi lang panganib niya ang sinasabi ron, no? Kundi sinabi niya na parang may death threat sa kanya. Kaya very revealing yung statement na yun. Medyo mahaba. Ikalawa, itong statement na ito ang pinaka-open na banat niya sa gobyerno so far. At tingin ko, mas titindi pa yung kanyang banat dahil siya ay nag-resign na sa official family at papunta ng midterm ay gumuguhit na sila bilang Duterte opposition. Pero ikatlo, tingin ko ay kung ako yung advisor ni Vice President Sara, na hindi naman ako inaalok na maging Vice President. Itong statement ay exactly how not to make a statement. No? Dahil itong statement na ito ay halos bawat paragraph na banat niya ay parang bumabanda sa kanya, bumabalik. No? Halimbawa, yung una niyang statement na 6 na tribo ng mga Muslim ang kanyang ina-address at sumusuporta sa kanya. Parang medyo mahirap mangyari yon. Baka may mga nakausap siya ng mga ilang mga Muslim galing sa ilang tribo, minis-represent na niya yung mga Muslim. Yung mga Tausug, yung mga Maranao, yung mga Sama. Wala namang organisasyon itong mga tribong ito. No? Paano mo masasabi na sinusuportahan ka nitong mga ito? May ilan lang na nag-volunteer na dahil nabawasan yung kanyang 450 na security, baka pwede silang pumuno. Yun yung unang paragraph, no? Yung mga sumunod na paragraph, binanatan niya yung airport na bakit nilabas yung kanyang video habang siya ay tumatakas ng Pilipinas dahil sa bagyo at papunta ng Munich na hindi naman daw siya manonood ng Taylor Swift na concert. Ikaw ba, Alex? Swiftie ka ba? Yes. So, ang daming problema sa airport, no? Problema sa surot, problema sa mahabang pila, problema sa human trafficking, pero ang napili niyang problema ay yung paglabas ng kanyang video, no? Bilanggit din niya yung kawalan ng flood control, no? Pero 6 na taon yung tatay niya sa gobyerno, no? Ano nangyari sa mga flood control doon, di ba? So, binabalatan niya yung master plan. Pero 6 na taon sila sa gobyerno, ano yung master plan ng panahon nila? At ikatlo, ang hirap ba natin nung baha kung ikaw ay lumalabas ng bansa habang tayo ay binabaha. No? So, babalik sa kanya yan. Yung kanyang sinabi na dahil siya ang presidente na mahigit 4 o 5 beses mas malaki yung kanyang mga security, 450 plus. No? Tapos, questionin mo yung police to population ratio. Ikaw yung pinakamaraming police na ginagamit na vice president sa kasaysayan ng bansa. No? So, sinasabi ko lang, kung babanat ka, yung hindi babalik sa'yo. No, kaya siguro dapat yung sumulat niyan o yung nag-advise sa kanya sa lalaman ng sulat, dapat sisantihin na, no? Yun. Sir Ronald, actually, no, sa dinami-rami ng tinira ni Vice President Sara Duterte dun sa kanyang previous statement at dun nga sa pinaka-recent, no? Parang ang tanong ng mga kababayan natin, bakit never diniscuss yung mga issue na mga mahalaga kagaya ng West Philippine Sea? So, what does it say about her priorities as Vice President? Medyo tinira niya ng konti yung pagpasok ng mga dayuhan sa ating bansa, yung pagkontrol ng mga dayuhan, no, sa ating bansa. Pero hindi yung mga Chinese ang kanyang pinapatamaan. Pinapatamaan niya ay yung ICC, no? Pero ayun nga, babalik ulit sa kanya yung issue na yan dahil sa issue ng West Philippine Sea. Dahil at best, yung comment mo habang nilulusob at sinasaktan ng ating kababayan, no comment, no? Kaya yun yung mahirap sa mga ganyang mga statement, no? At kasama rin sa kanyang statement, yung pagbatikos niya doon sa kakulangan sa mga programang pangkalusugan at yung corruption. Saan ba nangyari yung Parmali? No? Saan ba nangyari yung DepEd laptop scandal, no? Saan ba nangyari yung mga gamot na expired na binibili ng gobyerno tapos itatapon? Di ba nangyari yun noong nakaraang gobyerno? Malaman natin, for the past 2 years ay nag-unravel na. At na-highlight yan nung nag-resign ng Vice President sa official family as cabinet secretary do sa pinakamalaking departamento ng gobyerno. Pero yung writing on the wall, nakita na natin for the past year. Nakita na natin yung pagkawala ng confidential at saka intelligence fund. Nakita na natin yung bangayan. Hindi lang bangayan, talagang antagonistikong banat ng kanyang mga kaalyado at pamilya sa presidente.
Even na threatening siya lang, hindi lang sedition at saka secession, kundi threatening him with assassination. No? Matindi yung mga banat. Kaya ito ay huling tuldok lamang doon. At sabi mo nga, Kong Terry, ito ay makikita natin sa parating na eleksyon. Yung Duterte opposition. Dahil mukhang may iba pang mga opposition eh. Yung mga kaibigan natin, magbubuo yata ng complete slate. Yung Makabayan Black. No? Kaya good luck, no? Sa ating mga kaibigan. At mukhang yung mga pink at saka dilaw na opposition nagbubuo rin ng kwan. So hindi lang naman ng Duterte ang opposition, no? Yun. So, by far, sabi nyo nga, parang ito yung pinaka-hard-hitting yan na statement, no? Patungkol sa gobyerno. Pero anong implikasyon nito, no? Is she the leader of the new opposition? Kasi yung mga supporters niya, they go back to the same question. Muka, dahil halimbawa, sabi nga nung kanyang kaalyado o advisor na si Malutikia, na doon sa kanyang survey, Publicus, bumababa si Vice President Sara dahil binabatak ng kanyang tatay. Kaya kung makikita mo nitong past 2 months, medyo tahimik yung tatay. No? Dahil ang tingin ng kanyang mga advisor, nakakabawa siya. No? Doon. No? Kaya, pero, dahil siya na yung natitira na pinakamataas na posisyon ng oposisyon, ay talagang siya yung mamumuno. Ang problema lang, ano na ba yung kanyang pamumunuan? Dahil halimbawa, yung kanyang Senate slate, nabawasan ng isa, si Francis Tolentino. Nag-resign na sa PDP laban at mukhang papunta sa administration. Yung mga miyembro sa hugpong at saka sa PDP laban, o nga pala, nawala na yung laban, PDP na lang, ay naubos na sa mga lokal at saka sa kongreso. Yung mga ilang natira, nasuspindi pa. Katulad ni Mayor Mike Ramos sa Cebu, katulad ni Governor Hubahib, etc. So, hindi ko na alam kung ano yung kanyang pamumunuan. Sabagay, nandiyan pa naman si Bato at saka si Bongo. Ayun na nga, si Bato baka makuha ng ICC. So, baka isa na lang yung matira. At saka, si Philip Salvador. No? So, yun yung mga may iwan. No? Kaya, yun yung problema. Ano yung kanyang pamumunuan. Pero, tama kayo, siya na yung magiging pinuno. Pero, yung isa pang kanyang attack dog, medyo na-divert yung attention si ex-Human Rights Harry Roque. Dahil yun yung isa sa kanyang mga attack dog eh. Parang yung attack dog niya, lumiliit yung mundo. No? At mula sa kanyang link sa Pogo, mukhang kakasuhan pa siya. At mukhang bibigyan na siya ng whole departure order. So, at mukhang meron magsasampa ng disbarment sa kanya. Ang sabi ni Harry Roque, kung kukunin si President Duterte ng ICC, siya lang ang pwede mag-represent bilang abogado sa ICC. Kung hindi ka makalabas ng bansa, paano ka pupunta sa ICC? Kung ikaw ay madisbar, paano ka magiging abogado? So, good luck na lang. No, good luck na lang kay ex-Human Rights Harry Roque, lalo na ngayong August ay ghost month. Baka mas dumami pa yung kanyang malas. Lalo na kung titignan natin yung mga posisyon ng gobyerno a year ago. Kung maalala nyo, noong early 2023, ang sabi ng Justice Secretary, hindi makakapasok ang ICC sa ating bansa. Wala kaming koordinasyon dyan, sabi ng Presidente. At naglabas ng resolution ang House in support of ex-President Digong regarding the ICC. Naglabas din ang Senado ng resolution defending ex-President Digong. Tapos late last year, medyo nagsimula na magbago. Mga Oktubre, Nobyembre, sabi ni Secretary Remulla na pwede nang pumasok ang ICC bilang turista. At sabi ni President Bongbong Marcos, pinag-aaralan na namin kung babalik tayo sa ICC. At nung Disyembre, sabi ni ex-Human Rights Harry Roque, ay itong pagpasok ng ICC ay wala nang, hindi ito pinagpasyahan ni Speaker Romualdez lang. No less than the President ang nagbigay ng bendisyon dito. Kaya makikita natin since December ay napakatalas na ng banat nila kay President Bongbong Marcos. Dahil ang sabi nga nila, itong elephant in the room, itong ICC na nagke-create ng existential crisis para sa mga Duterte ay may bendisyon ng Presidente. At fast forward, makikita nga natin yung nangyari ngayon na medyo official na. Hindi namin kayang pigilan ng Interpol kung mag-i-implement sila ng international warrant. Kaya tutulungan na lang namin sila. Pero hindi ito coordination. Hindi ito coordination. So makikita mo rin yung pagmasahe ng posisyon. No? Tama, this is a dramatic shift. Ayan, sigurado naman kahit na tayong mga ordinaryong mamamayan ay maiintindihan natin ang paliwanag ni Mr. Llamas tungkol sa pagpapaliwanag niya sa mga statement ni Sara Duterte. Na para sa akin, and I'm sure para sa mga nakapanood nito, may punto po talaga si Mr. Llamas. At i-expect na po natin na habang papalapit ang eleksyon ng 2025 at 2028, lalo pong titindi ang pagbanat ni Sara Duterte. Pero ngayon,
Nakilala na natin ang totoong Sara Duterte. Papayagan ba natin na makaporma itong mga ito? Dahil tayo ay nakikiisa kay President Bongbong Marcos, we want unity. Napakahirap man makamtan, parang isang impossible dream. Pero we will still hold on to that dream that someday magkaroon tayo ng unity. Kahit na sinira na mismo ni Vice President Sara Duterte yung unity na yan. Ano po ba ang sinabi ng ating presidente? Hindi ko alam kung ito ay tugon niya sa mga paninira ni Sara Duterte, pero ito po ang sinabi niya. If we are spending our time, our resources, and our energy with opposing one another for political means, then we have very little time, resources, and energy left for transforming our country into a better place, to transforming the lives of our people. Tama po si President Bongbong Marcos. Imbis na makiisa sila, sila pa po ang nagiging dahilan ng divisiveness sa ating bansa. Pero magtataka pa po ba tayo niyan? Sino po ba ang ama ni Sara Duterte? Si former President Rodrigo Duterte. Need I say more? Kayo po, ano ang masasabi nyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agmina.